At syempre, alam mo, Jules, 2 years from now, eleksyon na naman. May napupusuan ka na ba? Well, marami na nagpaparamdam. So, kailangan natin maging mapanuri na as early as now. At actually, no, bago tayo magsimula, yung COMELEC nagsasabi nga na magsisimula na yung registration this May. Wow, para sa, ganun kaaga, para sa 2016 elections. So, sa lahat ng mga boss natin na gusto bumoto sa 2016, magparehistro na kayo. So, speaking of ganun kaaga, as early as now, pag-uusapan na po natin na patungkol sa eleksyon para po mabigyan kayo ng impormasyon. Para po dyan, let us all welcome our very special guest this morning, Governor Tomas Joson III Nueva Ecija. Good morning, Gov. Good morning, Diane. Good morning, Jules. Morning, sir. Magandang mga sa ating mga tagapanood. Alright, sir. So, since elections na, no, pinag-uusapan natin, alam naman natin na for the past 2 elections ay PCOS po yung ginagamit natin. So, sa inyo, sir, bilang isang naging bahagi na rin po ng ating gobyerno, ano po ba yung pananaw nyo sa paggamit ng PCOS machine? Well, actually, nung gamitin kasi yan, hindi na akong gobernador, no? Pero bilang isang observer, no, sa marami natin narinig na mga komentaryo tungkol sa paggamit nito, mukhang maraming unresolved issues, no? Na sa ating palagay ko tamang-tama lang ating pag-uusap ngayon kasi kung papansinin ninyo, kung kailan malapit na, saka tayo nagpe-prepare. Yes. No? Although sinasabi ng COMELEC na meron silang preparasyong ginagawa, pero wala pang definite na sistema na gagamitin natin. Ano? Kasi under question pa rin nga yung PCOS machine. At sa palagay ko, bago tayo magpunta rin sa eleksyon natin sa 2016, dapat yung mga issues na pinag-uusapan ngayon dapat ma-resolve na with finality para mawala ng agam-agam yung isip ng ating mga boss, yung ating mga minamahal na mga babayan, na yung makina ay naging para i-rig yung ating eleksyon sa nagdaan 2 eleksyon natin. So, since sasabi niyo po, 2 beses na nagamit ng PCOS machine sa ating bansa, sa tingin niyo ba maganda yung epekto? Malaki yung nabago compared before? Well, actually, ang sinasabi nila is mabilis daw yung resulta. No? Pero ako kasi, ang importante accuracy, no? Yung credibility ng resulta ang pinapalabas nila. In fact, kung inyong babalikan ng konti yung ating elections kung saan lumahok si Secretary Rojas, hindi ba, kino-question niya yung PCOS. Yung PCOS yung resulta ng eleksyon. Meaning, ang ibig sabihin nito, mismo si Secretary Rojas noong panahon na yon, hindi naniniwala na natalo siya. Ang problema lang dito kasi, Dayan, mukhang hindi na-pursue yung issue tungkol dun sa whether talaga bang natalo siya o hindi. Or whether accurate ba talaga yung resulta ng PCOS machine or hindi? Ito kasi yung sana magiging batayan natin kung talagang meron nga bang focus-focus na nangyayari sa makina. So, sir, kung may mga ganitong alinlangan nararamdaman ng babayan natin, what do you think or maimumungkahi nyo to improve or siguro alternative? Well, actually, marami namang boses na maliliit lang no? At siguro, isa na ako sa isang boses na maliit na nagsasabi na ito yung trabaho ng COMELEC, no? Alam mo, si Chairman Brillantes, kaibigan ko din yan Pero napansin ko na pag pinag-usapan yung makina at saka yung paano bibilangin, mainit ang ulo niya palagi alam mo, kung meron tao na dapat na magmalasakit sa atin siya boss tayo niya Di ba? At bago siya dapat mag-retire sa COMELEC, masiguro nila na yung 2016 elections ay tama ang bilang. Kasi ang isang issue sa akin para sa isang mamamayan na kagaya ko, yung bamboto ko na inilalagay ko sa balota, yung ba ang nabibilang ng makina? Kasi yun ang issue no? Meron mga proposal na magkaroon ng resibo tayo, meaning na yung boto mo, dapat meron kang resibong hawak-hawak para masiguro mo na yung boto mo, yun ang binilang ng makina. Yun ang ating hard copy dapat Pero ang sinasabi naman ng COMELEC, siguro silang basihan, pwedeng gamitin sa vote buying yun Sabihin mo lang, ito na dayan yung boto ko bayaran mo na ako nung usapan natin. Pero meron kasi ako isang nakikita rito na ubrang i-adapt, no? Ito naman yung isang ating simpleng panukala na para mawala yung duda ng taong bayan kung yung boto nila binilang o hindi. Meron tayong dapat separate siguro na transparent na ballot boxes na kung saan hindi mo dadalhin sa labas yung resibo, yung kopya ng boto mo. Doon lang. In case lang na kung may question, kung merong protesta, kagad meron kang bubeltan, hindi yung balota. Kasi nga, merong mga
mayroon ngayong mga lumalabas na issue na kuminsan yung balotas shaded na eh. Alam niyo sa totoo lang, napakadali talaga i-shade nun kasi shade lang talaga yun eh. Nung araw, papansinin nyo nung araw, isa sa mga palaging issue sa eleksyon yung naisusulat ng marami yung pangalan. Kaya nga meron tayong mga expert na sinasabi, ito written by one person lang ito. Hindi ba? Paano mo ngayon sasabihin sa shade yan? Kasi shade lang siya. Shade lang yan. So, mas diba? madaling gawin. Mas madaling gawin. No? At isang araw sa nakikita natin dito, yung reklamo na parang meron trending, noong unang eleksyon, merong sinasabi na merong overvoting, na pagkatapos na mapuna, pwede naman palang baguhin. So, anong ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin, yung resulta, pwede mo itama doon sa gusto ng mga nag-handle, nagmamanage ng eleksyon natin. Okay. Diba? Ayan, so tayo na nakikita natin na syempre, since 2010 lang din naman nagsimula itong PCOS, yung paggamit ng PCOS sa eleksyon. Kaya nakikita natin na talagang marami pang points for improvement nga dito sa paggamit ng PCOS machine. At base na rin sa mungkahi ni Sir. Kasi usually, yung bumoto ako Sir in 2010 and 2013, usually kasi diba papasok mo yung balota mo, tapos titingnan mo lang doon sa screen kung nakapasok na. Pero yung mungkahi ni Sir ngayon, na may resibo ka rin makukuha para binilang ba ng makina ng boto mo? Yung boto mo mismo, doon sa gusto mong kandidato. Okay. Kasi yun ang main issue. Assurance ka. Assurance ka. Okay. Pero hindi dadalhin sa labas ng presinto yun. Iiwanan mo lang doon. So in case na merong protesta, yun na lang ang babalikan natin. Pero, may thumb mark yun na ang babalikan natin. Siguro para makaiwas na rin sa vote buying. No? Pero sir, kayo po since 2 years, napakabilis na panahon na yan at eleksyon na naman. Ano ba mga tips or advice natin sa mga boss natin ngayong umaga para syempre makapaghanda sila ng mabuti sa upcoming election? Alam mo, una, magrehistro dapat. Pangalawa, siguro iwasan na natin pabayad sa mga kandidato. Kasi alam naman natin na pag ibinenta natin yung boto natin, ang resulta palpak na paglilingkod sa atin. Diba? Maliwanag naman yun maliwanag yun. No? At alam mo, meron isang bagay na sa palagay ko dapat din tingnan ng COMELEC. Total, ito yung batas naman, so pwedeng baguhin din ang batas ito. Na nung araw kasi, ang pagtakbo mo sa other position, nagre-resign ka. Pero sa hindi natin malamang dahilan, biglang nabago ito no? So starting nung panahon ni Senator Rocco, nagkaroon ng pag-takaran kung saan yung konsehal ng barangay, pwedeng tumakbo ng konsehal ng bayan, hindi siya nagre-resign. O kaya yung senador, tumakbong presidente, halimbawa, hindi siya magre-resign. Pag natalo siya, balik sa senador. Meron namang kapitan ng barangay, tatakbong mayor, susubukan niya. Kasi systemic problem na talaga. So ando na yun. Okay. So ang tingin ko, isa ito rin sa paraan upang, mabawasan natin yung, sabi nga, nuisance candidate daw yun, sinasabi ng COMELEC na tatakbo lang kasi pwede bumalik. Okay. No? So, isa siguro ito sa mga bagay na dapat tingnan ng COMELEC. At syempre, hindi lamang yan, Jules, 2 years, napakabilis sa panahon, dapat tayo mismo magkaroon tayo ng sarili nating research, kilalanin natin mabuti yung bawat mga kandidato para alam natin kung sino yung iboboto natin na talagang karapat dapat sa posisyon na yan. Kasi mahalaga din dyan, Diana, yung voter education na tinatawag na dapat, syempre, responsibility mo rin yan. And so, sir, since kulang na po tayo sa oras, kahit marami pa tayong gusto pag-usapan, mensahe na lang po sa ating mga boss po para po syempre maghanda na sila as early as now. Well, sabi ko nga, tama yung sinabi nyo una-una, magrehistro ka para makalahok ka. Kasi hindi ka makakalahok. Pangalawa, yung sinasabi nyo na talagang dapat limiin ng ating mga botante kung sino ang karapat dapat. Kasi pagka tayo nalagyan na ng mga tao na hindi naman karapat dapat sa pwesto, sasakit ang ulo ng ating bansa. Sasakit ang ulo ng ating Pangulo. Mahihirapan siyang ipatubad lahat ng kanyang programa. Kasi yung mga nakaupo dyan, maaaring ang gusto lang pansariling kapakanan. Diba? So, ito yung mahalaga. No? At siyempre, ang COMELEC, gusto natin panawagan. Huwag namang mainit ang ulo nila kasi trabaho nila ito. Trabaho nila sa boss nila na masiguro na yung halalan natin, walang unabis na kaduda-duda na yun talagang lumalabas at yung ibinoboto, yun ang lumalabas na yun ang gusto ng taong bayan. Alright, syempre, dami nating natutunan. Dapat natin tandaan na let us always practice our rights. At syempre, mag-register na kayo sa Uriasao. Ito na, darating na Mayo. Alright, thank you so much for joining us this morning. That was Governor Tomas Joson III ng Nueva Ecija. Maraming salamat, sir. Thank you.